So eto na ang gusto ninyong malaman. Paolo Avellino hinangaan sa malasakit sa kababayan sa Middle East. At kahit hindi Kim Pao Panay o hindi fan ni Paolo, marami ang natuwa sa aktor na may sincere message sa mga apektado ng kaguluhan sa Middle East. Partikular na binanggit ni Paolo na umaasa siyang ligtas at pinag-iingat ang mga kapwa Pinoy na nandoon. True! Nakita ko yan kaagad-agad. Siguro mga ilang minuto pa lang nakita ko na yan doon sa feed ko sa my ex. At yun na nga, isa si Paolo Avellino sa unang-unang nagpakita ng malasakit sa mga naiipit diyan sa kaguluhan sa UAE versus Iran. At syempre ang mga bakbakan diyan kasama na nga diyan ang Israel at ang USA, di ba? Yun, isa siya. Mas ano pa yata si Paolo? Mas nauna pa yata nagpahayag ng malasakit kaysa gobyerno. Wow! Eto na naman tayo, charot. Hindi, pero totoo lang, nakakabilib. Alam niyo si Paolo, ganyan-ganyan niya na, nonchalant, tapos hindi masyadong active sa social media. Minsan pag nababagot at walang ginagawa, minsan bigla na lang sumusulpot at nakikipagharutan sa kanyang mga fanay. Pero this time, di ba, at ayun, nag-message kaagad si Paolo sa kanyang ex-media at nagpahayag kaagad. Siguro, hindi siguro, alam kong updated itong si Paolo sa mga nangyayari sa buong mundo, lalo na diyan sa bakbakan diyan sa Middle East. Kaya naman siguro kung itong si Paolo tutulong yan kung dito, wag naman dito. I mean kung anong pwede niyang maitulong para sa ating mga kababayan, gagawin yan. Kasi may pusong ginintuan niya si Paolo. Hindi sila magtatagal ni Kim kung itong si Paolo ay deadma lang. Kasi alam niyo naman si Kim, 'di ba si Kim ay isang napakabait na tao at tumutulong sa kanyang pamamaraan, at kahit kalahati ng kanyang naipon ay pwede niyang maitulong. Kasi ang naisip kasi ni Kim, eto naman kaya niyang kitain. Parang ganoon si Paolo. Pero yung pagbibigyan ng kasiyan at maibsan ang paghihirap ng ibang mga kababayan natin ay gagawin niya. Good afternoon, Ray from Maangshi. Ayun. Okay. At sana nga ay magawa ng paraan ng ating gobyerno na matulungan talaga ang mga nasa gitna. Kasi napanood ko kasi yung isang video kung saan nagla-live itong isang Pilipina, and then biglang tinamaan yung kanyang kondo at nakita ko na sumabog talaga yung likod. Nako, yun yata yung tinutukoy na Pilipinang namatay. Meron ako mga kaibigan sa Kuwait na naririnig nila na yung sirena. Ibig sabihin ng sirena, pinag-iingat or kumbaga binabalalaan sila na mag-ingat dahil nga nagkakabakbakan na naman. My God, paano kaya kapag mas lalong lumante ang tensyon dyan? Kawawa naman yung ating mga OFWs na naiipit dyan. Ang problema nga lang, paano pag pinauwi yung iba? Yung pinauwi yung iba, anong ibibigay natin sa kanila? Yung iba, siguro, yung iba katulad ng kaibigan ko nung nagkaroon ng pandemic, wala na, natili na lang doon at umaasa na lang sa mga ayuda na mapagkain kahit wala silang kinikita. Kasi pagbalik nila rito and then panibagong pag-a-apply na naman at malaking gastusin na naman. Anyways, going back to Paolo, saludo ako sa iyo, Paolo. Saludo kami sa iyo, Paolo. At alam ko kaya kayong dalawa ni Kim ay blessed na blessed dahil sa inyong malasakit sa mga kapwa nyo, mga Pilipino. At speaking of Kim, hindi ko alam kung recent lang to pero alam ko may panibago yatang endorser. Kasi nakita ko yan sa Facebook kanina at may panibagong endorsement yata itong si Kim na ipinost ng kanyang fanay. Ayun. Hindi natin alam kung ito ay recent, pero parang alam ko yata nung mga 2 weeks ago yata yun or bago ako nagpunta ng Boracay. Pero nonetheless kung meron man, talaga namang binibiyayaan naman itong inyong si Kimi. At sa palagay nyo, saan kaya pwedeng magbakasyon ang dalawang ito ngayong summer? Nakaka-excite. Ito talaga ang isa sa pinaka-inaabangan talaga sa mga love team, sa mga artista, ang kanilang mga paandar sa summer. At looking forward na makitang nakatupi si Kimi. At syempre, papakita dyan si Paolo at ang
pagkuha ng mga larawan at ng drone shots kay Kim. Paborito talaga ni Paolo na kunan si Kim. Parang si Paolo gusto niyang sanayin ang kanyang kakayahan sa photography sa pamamagitan ni Kim. Well, kung dito man sila magbakasyon, mag-beach island vacay or sa abroad, basta kung saan sila masaya. Ang importante, magkasama sila. At lalo na ngayon, Kim po World Tour, abangan ninyo. Pero mauna dyan, ang kanilang serye ngayong March 16. Maraming salamat. Okay, Del Grab. Paolo knows how and when to use his platform. Bihira lang mag-sokmed but always with significant impact. Tama ka dyan, Del Grab. Emeline Berina, hello po Ma'am Ray, pumaloy, Kim po forever, God bless. Okay. At si si Del Boy at nanonood sa atin. Talaga, hoy, mas maganda ka. Marami ang humanga kay Paolo Avellino dahil sa ipinakita niyang malasakit sa mga kababayan natin sa Middle East. Sa panahon ngayon na maraming OFW ang naaapektuhan ng tensyon at kaguluhan sa ilang bahagi ng rehiyon, malaking bagay ang marinig na may mga artista at kilalang personalidad na nagpapakita ng pag-aalala at suporta. Si Paolo ay hindi lang basta tahimik na nakikiramay. Ang ganitong klaseng pagkilos o paninindigan ay nagpapakita na mulat siya sa mga isyung panlitunan at hindi lang nakatuon sa kanyang karera. Bilang isang public figure, malaki ang impluensya niya. Kapag nagsalita siya tungkol sa kaligtasan at kapakanan ng mga OFW, mas maraming tao ang nagiging aware at napapaisip sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa abroad. Ang mga OFW sa Middle East ay kilala sa sakripisyo. Iniiwan nila ang pamilya para makapagbigay ng mas magandang buhay sa kanilang mahal sa buhay. Kaya kapag may mga balita ng kaguluhan o panganib, natural lang na mag-alala ang buong bansa. Ang simpleng pagpapahayag ng suporta o panawagan para sa dasal at pagkakaisa ay malaking moral boost para sa kanila. Dagdag pa rito, ipinapakita rin nito na ang mga artista tulad ni Paolo ay may malasakit hindi lang sa fans kundi sa kapwa Pilipino saan mang panig ng mundo. Sana ay mas marami pang celebrities ang maging bukas sa pagpapakita ng ganitong uri ng empatya, hindi para sa publicity kundi para sa tunay na malasakit. Sa huli, ang ganitong balita ay paalala na sa kabila ng kasikatan at tagumpay, ang tunay na sukatan ng pagkatao ay ang kakayahang makiramay at tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa panahon na maraming OFWs ang nangangamba dahil sa tensyon at kaguluhan sa ilang bahagi ng Middle East, mahalagang maramdaman nila na hindi sila nakakalimutan ng mga kapwa Pilipino, lalo na ng mga kilalang personalidad. Ang isang mensahe ng pag-aalala, panalangin o suporta mula sa isang artista ay maaaring simple lang sa paningin ng iba. Pero para sa mga nasa ibang bansa at malayo sa pamilya, malaking bagay ito. Bilang artista, may malawak na impluensya si Paolo. Kapag ginagamit niya ang kanyang boses para sa kapakanan ng mga OFW, mas tumitindi ang awareness ng publiko tungkol sa kanilang sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa showbiz, ito ay tungkol sa pagiging makatao at makabayan. Sa akin, mas nakakabilib ang artista na hindi lang mahusay umarte, kundi may malasakit din sa lipunan. Ang ganitong klaseng balita ay nagbibigay ng positibong imahe hindi lang kay Paolo, kundi pati sa industriya ng showbiz. Sa huli, ang tunay na hanga ay hindi lang sa talento, kundi sa pusong marunong makiramay. Sa totoo lang, nakakatuwang marinig ang ganitong klaseng balita, lalo na sa panahon ngayon na maraming Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa mga bansang may tensyon o kaguluhan. Hindi biro ang pinagdadaanan ng mga OFW. Malayo sa pamilya, may pangambang dala ang sitwasyon sa kanilang kinaroroonan at kadalasan ay tahimik lang nilang kinakayang lahat para sa kapakanan ng kanilang mahal sa buhay. Kaya kapag may mga balita ng kaguluhan o panganib, natural lang na mag-alala ang buong bansa. Ang simpleng pagpapahayag ng suporta o panawagan para sa dasal at pagkakaisa ay malaking moral boost para sa kanila. Dagdag pa rito, ipinapakita rin nito na ang mga artista tulad ni Paolo ay may malasakit hindi lang sa fans kundi sa kapwa Pilipino saan mang panig ng mundo. Sana ay mas marami pang celebrities ang maging bukas sa pagpapakita ng ganitong uri ng empatya, hindi para sa publicity, kundi para sa tunay na malasakit. Sa huli, ang ganitong balita ay paalala na sa kabila ng kasikatan at tagumpay, ang tunay na sukatan ng pagkatao ay ang kakayahang makiramay at tumulong sa oras ng pangangailangan.
May ilan pang mahalagang punto na pwedeng idagdag sa balitang hinangaan si Paulo Avellino sa ipinakita niyang malasakit sa mga kababayan sa Middle East. Una, mahalagang tandaan na ang mga OFW ay tinugari ang bagong bayani dahil sa laki ng ambag nila sa ekonomiya ng bansa. Ang kanilang sakripisyo ay hindi lang personal, kundi pambansa. Kaya kapag may mga kilalang personalidad na nagbibigay pansin sa kanilang kalagayan, parang kinikilala rin ang halaga ng kanilang kontribusyon. Pangalawa, sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang impormasyon, maging ito man ay tama o mali. Kung ang isang artista ay gagamit ng kanyang platform para magbigay ng tamang impormasyon, magpanawagan ng panalangin o hikayatin ng pagiging kalmado at makatao, malaking tulong yon para maiwasan ang panik at maling balita. Pangatlo, maaari rin itong magsilbing inspirasyon para sa iba pang celebrities at influencers na maging mas socially aware. Hindi kailangang maging eksperto sa geopolitics para magpahayag ng malasakit. Minsan, sapat na ang simpleng pakikisama at pagbunawa sa pinagdadaanan ng kapwa Pilipino. At higit sa lahat, ipinapakita nito na sa kabila ng pagiging artista at abala sa sariling proyekto, may espasyo pa rin sa puso ang pag-aalala sa bayan. Ang ganitong klasing balita ay mas nagbibigay ng positibong imahe, hindi lang sa isang personalidad, kundi pati sa industriya ng showbiz. Sa kabuuan, ang tunay na impluensya ay hindi lang nasusukat sa dami ng followers, kundi kung paano mo ginagamit ang iyong boses para sa kapakanan ng iba.